Kamusta po kayong lahat? At binabati ko rin ng isang magandang araw yung ating narrator. Nais ko sanang ibahagi yung kwentong ito sa inyong channel. Ilang gabi ko na ring pinag-iisipan kung saang channel ko nga ba ito ipapasa. At nagkataon din na sinabihan ako ng aking asawa na sa inyo na lamang dahil palagi raw siyang nakikinig sa'yo. Para mapakinggan din daw ng iba naming kapitbahay. At yun nga yung aking ginawa. Bago yung lahat, tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Dennis. At yung asawa ko naman na masugid po ninyong tagapakinig ay tago na lang natin sa pangalang Carla. Pareho po kaming taga Bicol. At itong ibabahagi ko ay naging karanasan nga namin noon nang minsang nagkasakit yung aming panganay na anak. Tawagin na lang natin sa pangalang Abel yung aming anak. At nang mga panahong nangyari ito, ay nasa elementarya pa lamang siya. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa ikalawang baitang pa lamang siya noon. Dahil sakitin nga yung aming anak, naging hatid sundo nga siya ng asawa ko. Nasa bahay lang din kasi yung asawa ko noon. At ako naman ay minsan lang sa isang linggo kong nakakauwi. Pero nang malaman kong nagkaroon nga ng trangkaso si Abel, nagpasya nga akong araw-araw na muna akong umuwi sa aming bahay. Kahit medyo nakakapagod po at medyo magastos rin sa pamasahe. Wala kasing makakatulong si Carla dahil malayo nga kami sa aming mga pamilya. Isang dapit hapon noon, inutusan nga niya akong bumili ng biskwit at saka royal sa tindahan. Medyo malayo kami sa kalsada noon kung saan nga naroroon yung mga tindahan. Kaya't ilang minuto pa yung ginugol ko sa aking paglalakad. Pero dahil yun nga yung nais ni Abel ng mga panahong yon ay hindi na nga ako tumanggi. Parang ito po kasi yung mga panahon na kapag nagkakasakit yung bata ay binibilhan talaga ng royal sa tindahan. Nasa kalagitnaan nga ako ng aking paglalakad nang makasalubong ko yung aming kababaryo na madalas na dumadaan sa may tapat ng aming bahay. Nagtanong nga siya kung may matanda raw ba kaming kasama sa aming tirahan. Kaya't agad naman akong napailing. Hindi naman siya nagdalawang isip na magkwento. Dahil ilang ulit na raw siyang nakakakita ng matandang nakaupong palaka sa may silong ng aming bahay. Weirdo lang daw kasi kung bakit ganun yung kanyang posisyon. Akala raw niya ay kasama namin. Pero hindi pala. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Kaya't nag-usisa pa nga ako noon kung anong oras nga ba niya nakikita yung naturang matanda. Sinabi naman nito na kapag takip silim raw ay naharoon daw yon at parang nagmamatsyag sa paligid. Dagdag pa nga ng kababaryo naming yon, may kakaiba raw sa matandang yon dahil parang nanilisik daw yung mga mata at naglalaway. Magkahalong kaba at pagtataka yung aking naramdaman ng mga sandaling yon. Kahit hindi ko pa nakikita yung matandang yon, nagkaroon kaagad ako ng hinuha na marahil ay isa nga yung aswang. At malamang ay punteriya po nun yung may sakit naming anak. Nang magpaalam na nga yung aming kababaryong yon, nagmadali naman akong maglakad patungo sa tindahan. Bumili ako roon ng pinapabili ng aming anak. At nang may makita akong nakasabit at binibenta na insenso sa loob ng tindahan, minabuti ko na rin pong bumili nun. Napaisip ako na kapag dumating ako sa aming bahay, agaran kong aalamin kung meron nga bang matandang nakapwesto sa may silong ng aming bahay. Pagkatapos kong ang bumili noon, nagpasya na rin akong umuwi. Habang naglalakad noon, ay nakaramdam ako ng takot. Lubha kasing sakitin yung aming anak, kaya siguro naging lapitin na rin siya ng mga aswang. Nang natatanaw ko na nga noon yung bahay, lalo ko pang binilisan yung aking paglalakad. Hindi ko rin iwinaglit ang aking paningin sa may silong nang sa gayon ay malaman ko kung tama nga ba yung sinabi ng aming kababaryo. Pero hanggang tuluyan na nga akong makalapit sa aming bahay ay wala naman akong nakitang matanda. Pumasok na lamang muna ako sa loob ng bahay at ibinigay ko kay Abel ang kanyang royal at biskwit. Sakto namang pagkabigay ko sa kanya ay nakaramdam ako ng pag-iba ng ihip ng hangin
May naulinigan rin akong kaluskos sa may silong na parang may kung anong pumasok doon. Sa kadahilanang ito, nagpasya nga akong bumaba, nadala yung supot ng insenso, tsaka nagdala na rin po ako noon ng posporo. Pagkababa ko sa aming bahay, agaran nga akong sumilip sa may silong. Napailing pa nga ako noon dahil wala naman akong nakita. Pero nang akmang aalisin ko na nga sana yung aking paningin doon, ay may nahagip yung gilid ng aking mga mata. May napansin akong parang figura na nakapwesto roon. Pero nang mapalingon ako roon ay hindi ko naman nakita. Kung sino ka man, umalis ka na rito dahil kapag nahuli kita, hindi kita hayaang mabuhay pa. Saad ko pa noon habang ginagala yung aking paningin sa paligid. Nang mga panahong yon ay sobrang tahimik ng paligid. Alam kong kakaiba yon, kaya't noon din ay napagpasyahan kong gumawa ng siga. Nilagyan ko yon ng kaunting insenso nang sa gayon ay magawa kong itaboy ang kung anumang masamang enerhiya sa paligid. Napagpasyahan ko na ring maupo malapit sa may silong ng aming bahay nang sa gayon ay madali kong marinig at mapansin kung may dadaan doon. Habang nasa ganong sitwasyon, iginala ko nga yung aking paningin sa paligid. At makaraan pa yung ilang minuto ay nakita ko nga yung kababaryo namin na dumaan sa may tapat ng aming bakuran. Dahil dito, minabuti kong tawagin siya at lapitan. Tinanong ko pa nga siya kung nakikita ba niya yung matanda. At agad itong sumagot na siyang nagpatindig ng aking balahibo sa batok. Ayon kasi sa kanya ay naroroon at nilalapit nga nito sa siwang ng sahig yung kanyang mukha. Natitiyak kong aswang yan at talagang binabantayan niya yung anak mo. Wika pa nga po nito. Hindi nga lang niya nilarawan sa akin ng gusto yung anyo nun dahil unti-unti na ring dumidilim yung paligid. Dahil hindi ko nga nakita yung aswang na nakapwesto ron, nakiusap nga ako sa kanya na kung maaari ay tulungan nito ako. Hindi naman tumanggi yung kababaryo namin at pumasok nga siya sa aming bakuran. Pero nang papalapit na nga kami sa bahay, ay natigilan ito. Ayon sa kanya ay biglang umalis yung naturang aswang at animoy galit na galit daw yon at parang may kung anong kinakatakutan. Itinuro pa nga niya sa akin yung rutang tinahak ng aswang. At ganoon na lang po yung aking gulat nang mawaring parang patungo sa kabilang baryo yung matandang aswang na yon. Sa kadahilanang ito ay nagkaroon nga ako ng kakaibang kutob na marahil ay tagaroon yung aswang. Sinabi naman ng kababaryo naming yon na mas maiging bantayan ko yung aking anak. Nang sa gayon ay makasiguro kung hindi nga siya babalikan ng aswang na yon. May mga payo pa nga po ito sa akin noon kung anong mainam kong gawin para mahuli yung aswang na yon. Nagpasalamat naman ako dito at humingi na rin ng tawad dahil sa pag-aabala ko sa kanyang pag-uwi. Nung wala na nga ito, minabuti ko munang wag umakyat sa aming bahay. Nanatili lang ako sa labas ng bahay dahil malakas nga yung aking kutob na babalik yung aswang na yon. Dahil kabilugan rin nga po ng buwan ng gabing yon. Nagpasya na lamang akong pumwesto sa may silong ng aming bahay. Nang sa gayon ay malaman ko agad kung naroroon nga ba yung nilalang. Tiniis ko na muna yung aking gutom ng gabing yon para lamang mabantayan yung aking anak. Dumaan pa nga yung mga oras noon at naroon pa rin ako. Dinamihan ko na rin yung inilagay kong insenso sa siga. Kahit na hindi ako totoong sigurado kung kaya nga ba nitong magtaboy ng aswang. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagmumukmok sa ilalim ng aming bahay nang meron akong narinig na mga kaluskos sa may labas ng aming bakuran. Nang mga panahong yon, makapal yung usok na mula sa siga. At amoy na amoy ko rin yung insenso. Sa kadahilanang makapal nga yung usok doon, hindi ko nagawang masipat ang labas ng bakuran.
Pero habang patagal ng patagal ay may naulinigan akong mahinang paghuni ng tiktik. Kaya't alam ko na meron ngang aswang sa paligid. Naisip ko na nga po noon na baka natakot yon na pumasok sa loob ng bakuran dahil makapal nga yung usok na amoy insenso. Sa kadahilanang ito, lumabas nga ako ng silong tsaka kinuha ko yung itak na nakalagay lamang sa may gilid ng aming pintuan. Pagkuha ko nun ay matapang akong naglakad ng papalapit sa aming bakod. Nang medyo malapit na ako ay nagbanta ako noon. Sinabi kong makikilala ko yung aswang na yon at madaling matutuntun yung bahay nito. Kaya't mabuti pa ay lubayan na nga niya yung aming anak. Pero sa halip na matakot ay parang nakaramdam pa nga ng tuwa yung nasabing aswang. Humuni siya ng humuni at mabilis na parang sabik na sabik. Dahil dito, tinaga ko na nga sa kawayang bakod namin yung hawak kong itak. Ilang ulit kong ginawa yon. At habang ginagawa ko yon, ay mariin nga akong nagbabanta. Sa oras na hindi ka aalis, itataga ko sa leeg mo yung itak kong ito. Sambit ko noon. Ilang sandaling naging tahimik yung paligid. Ngunit kahit na ganoon ay ramdam ko yung presensya ng aswang sa may labas ng bakuran. Walang ano-ano. Unti-unti na ring nawala yung usok ng siga na aking ginawa. At naglaho na rin yung amoy ng insenso sa paligid. Alam kong dahil sa nangyari, ay madali nang papasukin ng aswang yung aming bakuran. At sa kadahilanang ito, lumabas nga ako ng aming bakuran at hinanap kung saan nakapwesto yung aswang na yon. Tumambad nga sa akin ang isang nilalang na maraming balahibo. Naglalawa yon habang nagbabaga yung mga mata. Alam kong posibleng bagat lang yon dahil parang solidong-solido yung anyo nun. Noon din ay hindi na nga ako nagdalawang isip na tagayin ito. At dahil doon, bago pa man tuluyang makagawa ng hakbang yung naturang aswang na yon, laban sa akin at sa aking pamilya, ay buong lakas ko na nga siyang pinagtataga sa kanyang dibdib. Inakala kong matatamaan ko nga siya at masusugatan ng malalim. Pero parang hindi tinatablan yung naturang aswang. Dumudulas lang po yung aking mga pagtaga ng itak sa kanyang balat, na parang napakadulas po nun, bukod pa sa katotohanan na nanginginig na rin po ako noon habang ginagawa ko yon. Sakto naman po noon, naatakihin na sana niya ako nang makarinig nga ako ng mga pagsigaw. Nalaman kong yung kababaryo namin yon na madalas na nakakakita sa matandang aswang na ito. Nagbanta nga siya sa aswang na susulangin kapag may gawing masama ito sa akin. Sa kadahilanang yon ay natigilan nga yung aswang. Napalingon siya sa kababaryo naming yon at dahil doon ay nagkaroon nga ako ng pagkakataon. Dahil may nakapagsabi sa akin dati na madaling masugatan yung aswang kapag tatagain mo ito mula sa ilalim pa itaas, ay sinubukan ko nga po yun. Napaungol na lamang yung nilalang na yon nang magawa ko itong sugatan. Galit na galit pa nga siya sa akin noon at binalak niya akong sugurin. Pero bago pa man niya magawa yung kanyang plano, hinagupit na nga siya ng buntot ng pagi ng aming kababaryo. Napangisi pa rin po ito sa akin noon. At marahil ay naisip nito na hindi nga niya akalaing may hawak pala siyang buntot ng pagi. Itinago pala yun ng kababaryo namin sa kanyang likuran at hindi ko yun kaagad nakita. At dahil napangisi pa yung nilalang, ilang ulit pa siyang hinagupit ng aming kababaryo gamit yung buntot ng pagi hanggang tuluyang napalumpasay sa lupa. Nang mga panahong yon, inutusan nga niya akong tagain yung aswang, pero hindi ako gumalaw. Nagdalawang isip nga akong gawin yon, lalo pa at alam kong kahit na aswang yon ay tao pa rin siya at baka ikapahama ko pa kapag napatay ko ito. Napailing na lamang noon yung kababaryo namin at sinabi na kapag hindi ko papatayin yung aswang na yon, ay paniguradong babalikan pa rin po nito yung aming anak.
Sinabi rin niya na baka gumanti pa yon sa amin kapag nagkaroon pa siya ng pagkakataon. Nang mga sandaling yon, pilit na nililihis ng aswang na yon yung kanyang paningin sa amin. Pero base nga sa kanyang galaw, alam kong nagmamakaawa siyang wag siyang patayin. Pero dahil hindi nga ako gumagawa ng paraan para mapatay yung aswang, ilang ulit pa siyang hinagupit ng aming kababaryo gamit yung buntot ng pagi. Noong unay umuungo lang po yon at may manakanakang pag-aangil. Parang nais din po niyang lumaban. Ngunit nang lumaon, ang kanyang pag-ungol ay napalitan po ng pag-iyak. Iyak po yun ng iyak at bumalik na po siya sa kanyang normal na anyo bilang isang matandang babae. Doon na nga nakumpirma na aswang talaga yung naturang matanda na madalas ring nakikita ng aming kababaryo na nasa may likod bahay na parang nagmamatsyag. Ilang ulit ko pa siyang tinanong pero hindi nga ito sumasagot. Hanggang sa mga panahong yon ay talagang nanlalaban pa rin po ito. Muli nga akong kinumbinsi ng aming kababaryo pero tumanggi akong patayin yung naturang aswang. Sinabihan ko na lamang yung aswang na yon na umalis na at wag nang babalik para gawan ng hindi maganda yung aming anak o kung sino man. Hindi sang-ayon yung kababaryo naming yon sa aking ginawa. Kaya't buong lakas nga niyang inapakan sa likod yung naturang aswang na noon ay nanghihina na dahil sa mga paghagupit na kanyang ginawa. At isang malakas na pag-ungol na lamang yung nagawa nun. Pero sinabihan siya noon na bilisan yung kanyang paggapang dahil kapag babagal-bagal ito ay baka hagupitin siya ulit ng buntot ng pagi. Natakot yung aswang na yon. Kaya't kahit na hirap ay pinilit pa rin po niyang gumapang palayo. Pinanood ko lang po yon hanggang tuluyan na nga rin po itong nakalayo. Nagwika pa nga yung aming kababaryo noon na hahabulin daw niya ito at talagang papatayin niya kung baka nagbago raw yung isip ko. Pero hindi, dahil pinigilan ko pa rin siya at sinabi na ibigay na lamang sa matandang yon yung kanyang buhay. Basta't wag na lamang siya ulit na manakit ng kahit sino, lalo na nga ng anak ko. Sa kabutihang palad naman, ay hindi na rin po bumalik yung naturang aswang. Marahil ay alam na rin niya na baka kapag bumalik pa siya, ay hindi na siya makakaligtas. Gumaling na rin po noon yung aming anak na may sakit. At sa kabutihang palad naman, naging matahimik naman po yung buhay namin pagkatapos ng mga nangyari. Inilihim lang din po namin ng kababaryo kong yon, yung lahat ng mga nangyari. At dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.